mga kaisunan. Lisod yun yung kaning atong nabaluan pang-ako yung bitaw, no? Nakadisplay na computer, nagbuhin ito computer din. Magkalipo-lipo. So, so far, akong giuna-una. Kani nga dapit diri nakaupat nami camp meeting diri, no? Kaupat nami na camp meeting so kadtong naami sa Presentrot. Pero karon pa lang yung gabi nga nakabaro ko sa tubangan sa pag-welcome sa atong mga kaigsuonan, no? So ngayong gabi pa lang, no? First time na naka-welcome sa mga kapatid. Kasi noon pagdating pa lang grabe nang ginaksanay, no, kung sa Cebuano pa. Okay, makita ang mga kaigsuonan. So, sorry lang yun sa mga Tagalog, no? Kay kung sa nag-eskwela pa ko, marag yun ang subject nga kontra yun ako na kayo, no? So, sa bagay, makita man yun sa flash, no? Kuhan man sa English, no? Kay sa tinuod lang, no? Sa totoo lang, sa lahat ng grado ko, yan lang ang 77, 76, no? So, kaya hindi ako kaya kung may kurso lang na walang Pilipino, siguro baka nakatapos rin ako. No? So, magandang gabi ulit sa lahat, no? At, so ang bahin ko din, welcome lang, no? Pagkaumanaw na ko. O may ano pa? Tama. Ang importance ng camp meeting, no? So, mga kaigsuonan, mga kapatid, no? Welcome tayong lahat, no? Kaya pareho man lang tayo, no? So, sa ngalan ng Cotabato Church, dalawa man ang church sa Cotabato, no? Yung sa Ulamian, nung doon kami fellowship palagi, no? Gani itong mga upuan sa Ulamian yan, no? Kaya masikip ang daanan sa gitna kasi mas malaki yung simbahan sa Ulamian kaysa dito sa Malingin. So, before na announce ang camp meeting sa Malingin, no? So nagsimula na ako magproblema, no? Kasi dito sa palibot namin walang makikita na binyo, no? So ang malapit na binyo doon sa Makilala, doon sa Boy Scout sa Camp Bulatukan, no? Camp Bulatukan kami noon palagi hold ng camp meeting. So dito parang walang mga facilities para sa camp meeting. So so tinanggap ko, pero ang condition camping style, no? So kaya ito ngayon ang ating sitwasyon, no? May mga tent tayo, no? At saka kasi isa lang man ang dito, no? Isa lang ang bahay. At ang bahay na yan ay luma na yan dahil pinabayaan yan, no, noon. Binalikan lang ngayon na ng So sa pagsimula, no, tayong lahat, no, welcome tayo dito, no. So kung ano man ang mga problema, no, kasi hindi man tayo ang naghahawak ng mga circumstances, no. Ang magiging problema natin ay yung ilaw, tubig, no, kasi yung tubig kung minsan pag gabi pinapatay nila, no. Pero kung minsan kung malasing yung ang nagasara, hindi yun makalimutan niya. So sana palagi siyang malimot magsara, no. So kaya nga sa ang ating mga ang CR natin may mga balde man. So tingnan natin na palaging puno, no. Palaging puno. At saka isa pa, kung mag-brown out, no, automatic walang tubig kasi ang submersible kasi ang ng tubig, no, paakyat sa tangke. So yan lang ang natin. So welcome tayong lahat sa ating camp meeting ngayon, no. Sa Hebrews 10:25, sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is,
but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So sabi ng Panginoon, hindi natin kaligtaan yung assembling together, no? So kaya nga mayroon tayong mga camp meeting, no? First time ko naka-attend ng camp meeting was 1993, no? Nung isa pa ang movement sa Pilipinas, no? Iisa pa ang Present Truth movement. So yung mga taga-Luzon, no, sila ni Sister Nani Tagala, doon kami sa sa Malaybalay, sa sa Malaybalay City, no, halos buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero dumating ang panahon, no, kasi ang kaaway, no, hindi siya masaya kung makikita niya ang tao ng Panginoon na nagtitipon. Kaya alam natin, no, kahit sa ating camp meeting ngayon, dito may mga ahensya na ginagamit ang kaaway, no, para mahadlangan ang gawain ito, no? So kahit na sa amin gani, habang kami nag-file ng mga hollow blocks, no, nag-trabaho, isang araw, so si Mrs. inatake ng mild stroke. So parang hindi na kami makaano sa ano pa naman yon nung schedule, malapit na pa naman ang schedule ng youth speak doon sa Olamian. So sabi ko, ito naman ang ito ang pamamaraan na mahadlangan ang gawain ng Panginoon. Pero pa rin, kahit na palaging umuulan, no, kung minsan umuwi kami na umuulan pa, no, pero at least natapos ang youth speaks, no. Dalawa ang nagawa nilang youth speaks ng mga trainees dito sa Malingin ang isa, yung isa doon sa Olamian. So ano ang purpose, ano ang object ng camp meeting? Sabi niya, what is the object of assembling together? Volume 2 ng Testimonies 578, paragraph 2. Is it to inform God? To instruct Him by telling Him all we know in prayer? So yan ba ang pag-inform sa Panginoon? Pag-instruct sa Kanya sa pamamagitan ng pagsabi sa Kanya ng lahat ng nalalaman natin sa prayer? So sabi niya, we meet together to edify one another by an interchange of thoughts and feelings, no? So yan ang purpose, no? To gather strength. Siguro ang bawat isa may weakness man, pero pag marinig natin yung mga experience ng isang kapatid kung paano siya naging victorious, no, sa kanyang laban, sa spiritual na laban, so makakuha din tayo ng strength galing sa kanya. And light, no, light, mga katotohanan, no, mga liwanag na galing sa salita ng Panginoon. Ano pa? Sabi niya, courage by becoming acquainted with one another's hopes and aspirations. So makakaroon din tayo ng courage, no? And by our earnest, heartfelt prayers offered up in faith, we receive the refreshment and vigor from the source of our strength, no? So sa pamamagitan ng mga heartfelt prayers natin na ino-offer natin sa in faith, matanggap natin ang refreshment, no? So refreshment means the outpouring of the Holy Spirit. This meeting should be most precious seasons and should be made interesting to all who have any relish for religious things. So dapat gawin nating interesante, no, ang meeting na ito, no, lalo't lalo na, no, ito ang pinunta natin dito, no, para malaman natin kung ano ang mga katotohanan sabi sa salita ng Diyos. Sila kami ngayon po sa oras. 15, bilang plus 1 hour.
So, in heavenly places, 281. Christian fellowship is one means by which character is formed, no? So, ang pakikipag-fellowship, no, ng mga Christians ay isang pamamaraan na yung karakter natin ay ma-form. Thus, selfishness is purged from the life, and men and women are drawn to Christ, the great center. So, ibig sabihin, if we are drawn to Christ, no, sa illustration niya sa Adventist Home 179, magkakaroon ng unity. Christ is the center, and the nearer we approach the center, the closer we are to each other. Sabi niya, thus is answered his prayer that his followers may be one, as he is one with the Father. Sunod. Sabi niya, the convocations of the church, as in camp meetings, the assemblies of the home church, and all occasions where there is personal labor for souls, are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain. So, ano ang what is our most important need is the indwelling of the Holy Spirit within our hearts. No? So, dapat matanggap natin ang latter rain, panahon ng camp meeting. No? So, dapat, ang dapat ang atong huna-huna, no? Masintro kanunay sa mga kamatuoran nga ginahatag sa Ginoo, no? Kagaya ng early church, early Christian church, no? Paano sila nagsimula? Sabi dito sa Review and Herald, April 30, 1908, paragraph 3, sabi niya, the Christian church began its existence by praying for the Holy Spirit. It was in its infancy, without the personal presence of Christ, no? Just before his ascension, Christ had commissioned the disciples to preach the gospel to the world. Ye shall receive power, he said. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So, siguro sa mga Tagalog, makaintindi naman, sibuanuhon ko lang para sa no? So, ang Kristohanon nga iglesia nagsugod, no? Nagsugod sa, namugna siya sa pagsugod, pinaagi sa ilang pag-ampo, alang sa balaan nga espiritu. Naapa siya sa pagkamurag bata pa kaayo, walay personal nga presensya ni Kristo, kay kayab naman siya sa langit. Isa sa wala pa siya mokayab, ang iyang mga tinunan niyang gisugo sa pagwali sa mayang balita sa tibuok kalibutan. Pero ang saad niya, makadawat kamo og gahom, human nga ang balaan nga espiritu moabot nganha kaninyo, o kamo mamahimong saksi alang kanako sa Judea as sa Jerusalem, o sa tibuok Judea, sa Samaria, o ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta. Pabilin usa kamo sa siyudad Jerusalem hangtod nga madawat ninyo ang gahom gikan sa taas. No? So, ingon siya, in obedience to the word of their master, the disciples returned to Jerusalem. And for 10 days, they prayed for the fulfillment of God's promise. No? Bakit 10 days lang? No? Diba si Jesus gi-crucify panahon sa Passover? So, sa ang pista nga sunod sa Passover? Feast of Unleavened Bread. Ang sunod nga adlaw, Passover, Feast of Unleavened Bread. Ang ikaduhang adlaw, second day sa Feast of Unleavened Bread, gikan sa second day of the Feast of Unleavened Bread, nga mausap ang resurrection ni Kristo, no? 50 days
gikan sa ikaduhang adlaw sa Feast of Unleavened Bread, mao na ang Feast of the Pentecost. No? So si Kristo nanatili kasama ang kanyang mga disciples for ilang araw? Ilang araw? 40 days. So ilang araw na lang natira para sa Pentecost? 10 days. 10 days. So 14 days, no? Sabi niya, for these 10 days were days of deep heart searching. So ito na yung araw ng deep heart searching nila, no? The disciples put away all difference that had existed among them. So anong difference na nag-exist sa kanila? 'Di ba? Yung nanay ni James at ni So gusto nila na ang isa sa left, ang isa sa right, no? So yun ang naging nila. Strive for supremacy. As they prayed, disciples put away that had difference that had existed among them and drew close together in Christian fellowship. As they prayed, they realized what a privilege they had had in being permitted to associate so closely with Christ. No? So, naging naging meditation nila si Kristo, no? Sadness filled their hearts as they thought of how many times they had grieved his heart of love by their failure to understand the lessons that for their good he had been trying to teach them, no? So nasubo sila sa diha nga ilang na huna-huna kung daw unsa kadaghan nga higayon nga ilang gipasubo ang kasing-kasing ni Kristo tungod sa ilang kapakyasan sa pagsabot sa mga leksyon nga sa alang sa ilang ikaayo gihatag ni Kristo mo ilang gitudlo kanila, no? So sa pagpadayon unsa pagyud ang nahitabo, at the end of 10 days the Lord fulfilled His promise by a wonderful outpouring of His Spirit. When they were all with one accord in one place, in prayer and supplication, the promised blessing came. Suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, mao ni ang nahitabo, no? Human sa napulo adlaw nga gabiyaan sila ni Kristo, human sa ilang kinasing-kasing nga pagsusi sa ilang tagsa kaugalingon, no? So gihatagan sa ila gihatag sa ila ang balaan nga espiritu, no? So unsa ingon siya? One accord in one place. So ato pa na ay unity sa ila, no? So mao na ang unang sinugdanan sa pagtubo o sa pagbarog, no? Pag-exist sa early Christian church, no? Sa diha nga nakadawat sila sa outpouring sa Holy Spirit panahon sa Pentecost. So sa ato karon, ingon siya, volume 8 sa Testimonies, page 220, paragraph 3. To us today, as verily to the first disciples, the promise of the Spirit belongs. So para sa atin ngayon, no? So katulad din sa unang mga disciples, itong promise ng Holy Spirit ay para din sa atin. God will today endow men and women with power from above, as He endowed those who on the day of Pentecost heard the word of salvation. At this very hour, His Spirit and His grace are for all who need them and will take Him at His word. So alang kanato karon nga mga adlaw, ingon man sa mga nahauna nga disipulos ang saad sa Espiritu, no?
diha pod atong maangkon. Ang Dios ingon siya karon magahatag sa mga lalakig babae sa gahom gikan sa taas. Ingon sa siya nga siya naghatag ni adtong sa adlaw sa Pentecostes nakabati sa mga pulong sa kaluwasan. Og ingon siya niining mao nga atak na ang iyang espiritu ug ang iyang grasya alang sa tanan nga nanginahanglan kanila ug magadawat kaniya sumala sa iyang pulong. No? Pero ang saad kondisyonal man na, di ba? Magsaad ka, nabitaw ulit tawag dalaga, magsinaaray man na, no? Pero may kondisyon, no? So ingon siya sa Evangelism 659 as 695 paragraph 1, it should be remembered that the promises and threatenings of God are alike conditional. So sa ito pa may kondisyon ang paghatag sa Holy Spirit, no? Patriarchs and Prophets 621 paragraph 5. Ingon siya, there is no safety except in strict obedience to the Word of God. So, walay kasiguruhan, gawas sa stricto nga pagtuman sa pulong sa Dios. Ingon siya, all His promises are made upon condition of faith and obedience. And the failure to comply with His commands cuts off the fulfillment to us of the rich provisions of the Scriptures. So ang tanan nga mga saad sa Ginoo gihimo ilalom sa kondisyon sa pagtuo ug pagtuman. O ang pagkapakyas sa pagkumplay sa iyang mga sugo nagaputol sa katumanan alang kanato sa bahandianon nga provision sa mga kasulatan. Ngano man kung gidawat pa sa Seventh-day Adventist ang mensahe sa pagkamatarong ni Kristo niadtong 1888, ako wala na akong matawo. Kaya nag-ingon siya, nag-ingon dito sa Spirit of Prophecy, kung gidawat lang, ingon siya 2 years after, mahimo nga nibalik na unta si Kristo. So, wala na unta ta mag-antos karon nga mga naulahing nga mga henerasyon, no? Pero ang saon man, matod pa sa TM468, atong mensahe was ridiculed, spoken against, ridiculed, and rejected. No? So, muna ang nahitabo sa 1888. So, unsa may mga kondisyon sa atong pagdawat sa naulahing ulan. Unsay pinakauna gyud nga kondisyon nga atong madawat ang latter rain. Daghan mga tao nagapaabot, no, sa latter rain. Daghan. Pero nganong wala man sila hatagi? Kay ngano man wala man sila mangayo. Napay mohatag sa imong di ka mangayo. May magbigay ba sayo kung hindi ka maghingi? No? So sabi ni Zechariah 10:1, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So ato ginang pangayoon. No? So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. So pangayoon yun nato, no? Atong pangayoon ang latter rain. Unya sa atong pagpangayo, no, dili pud ta kanang magdali-dali, no, kay na may mangayo nga ug dili pa ihatag. No? Lakaw dayon. Nahinumdum ko ako mga anak, no? Pag ingon na nagipangayo, ingon siya nga, tay, lakaw na ko, tay. Oh, pagkadugadugan ingon, tay, lakaw na ko. Kay na adi ay ginapaabot nga ihata, kay nangayo man, no? So, hasulon yun ka, no? So, ingon man usab sa Ginoo, ato gina siyang hasulon, ato na siyang, ano, sa Tagalog, kanang, parang ginadisturbo gini mo siya ba, no? Kaya nagsaad man, no? Kinakulit, no? So kulitin mo talaga. Sorry yun mga ito kay maglisod yung Tagalog, no? Gani sa una, matag lang kong testimonya.
nakapuyo sa balay ang magulang ni Dr. Tam, no? Gidala sa amo sa kauban po nga presentro. So wala ko kahibalo nga mo worship diri sila sa pikas nga balay. Magpauli ang tigulang nga katong magulang Dr. Tam, ingon siya ayaw ko yung may tinutuka sa likod. Ako wala lang, wala man ko kasabot unsa nang tinutuka sa likod. No? So mo na nga wala gid kang ibaluan sa Tinagalog. No? So bosa ingon siya kung mangayo man ka, ingon ni James, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it until he receive the early and the latter rain. So, kinanglan, may patience, no? Dapat batna nato atong maangkon ang pagka mapailobon, ulo nga nangayo ta, pailob lang, no? Kay ang Ginoo naa may iyang kaugalingon nga appointed time nga mohatag. Nya isa pa ka kondisyon. Ingon siya 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. No? So, since 1993, nung natanggap namin ang present truth, siguro ilang camp meeting na naatinan ko. No? So, pero may camp meeting na naatinan ko na pinakamagulo. No? Bakit? Pag-present ng isa, kasi sa isang araw, mga 4 man ang mag-present. Pag-present ng isa, tapos sinundan ng isa, yung mensahe ng isa, bangga sa mensahe ng isa. No? So, walang harmony ang mensahe. So kami, nakaupo lang kami dyan, katulad niya, no? Sabi ni Dave Matudan, so kilala niyo siguro si Dave Matudan? No? Si Dave Matudan, sabi ni Dave Matudan, sabi niya sa akin, siya, alam mo Brad, ganyan pa lang sila ngayon, ganyan pa lang yan sila ngayon. No? Pero bigyan mo yan lahat ng aklat, di ba, lalong magkagulo. Kasi ang nahitabo man God, ano man palabuanay man o kahibalo, no? Parang nag-compete sa pagalingan, no? So kung sa Tagalog pa. So ganyan talaga ang nangyayari, no? Kung walang mag-intervene na presensya ng Holy Spirit. So kaya sa volume 8 ng Testimonies, page 20, paragraph 4, sabi niya, notice that it was after the disciples had come into perfect unity, when they were no longer striving for the highest place, no? That the Spirit was poured out. No? So, yung mga disciples, nung wala na silang strive for supremacy, na wala nang nag-ano sa kanila na kung sino ang mas mataas, no? So doon, pinur out ng Panginoon ang Holy Spirit. They were of one accord. All differences have been put away. So wala na yung mga differences. And the testimony born of them after the Spirit had been given is the same. Mark the word, sabi niya, sa Acts 4:32. The multitude of them that believed were of one heart and of one soul. The Spirit of Him who died, that sinners might live, animated the entire congregation of believers. No? So, yung presence ni Jesus Christ, yun ang nagbigay buhay, no? Sa entire congregation ng believers. No? So, isa pa, na kondisyon. Volume 8, page 21, paragraph 1, sabi niya, the disciples did not ask for a blessing for themselves. No? So, hindi sila naghingi ng blessing para sa kanilang sarili. They were weighted with the burden of souls. No? So, ang ano nila, kung sa Cebuano pa, ang ilang lulan, mao ang pagdani o mga hamiling kalag ngadto sa Ginoo. So, the gospel was to be carried to the ends of the earth, and they claimed the endowment of power that Christ had promised.
Then it was that the Holy Spirit was poured out, and thousands were converted in a day. Thousands. So kahit na 2,000 lang, no? Sobra naman 1,000 yan. 2,000. Pero mamaya may ipakita ako sa inyo, baka ito na sila nakatanggap ng latter rain, no? So, sabi niya, paragraph 2. So, it may be now. No? So, kung natanggap man ng mga early disciples, yung Holy Spirit, sabi niya, so it may be now. So, siguro, sa pagtagalog, mahimo nga mahitabo ka na karon, no? Sa Bisaya pa. Let Christians put away all dissensions and give themselves to God for the saving of the lost. No? So, tuguting nga mga Kristohanon, ilang ipahilayo ang panagbahin-bahin o gihatag ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios alang sa pagluwas sa mga nangawala. Papangayuha sila diha sa pagtuo alang sa gisaad nga panalangin o kini mag-abot. Ang pagbubo sa malaan nga espiritu sa adlaw sa mga apostoles, mao ang ingon siya, former rain and glorious was the result. So, glorious ang result. But the latter rain will be more abundant. So, mas abundant ang latter rain. So, kung nagbaptize sila noon ng 1,000, thousands in a day, so, baka sa pagdating ng latter rain, ilang thousands na. Kasi sabi ni Mrs. White, sa Spalding and Megan, page 4, paragraph 3, sabi niya, I saw the latter rain was coming as suddenly as the midnight cry, and with 10 times the power. So, ang latter rain, kung gaano kalakas ang early rain, times 10. So, kung magawa ka ng formula, early rain times 10 equals latter rain. So ito mga kaibigan, pinost nila sa social media, gi-screenshot ko, no? Screenshot ko, pero 2024 pa ni, no? Noong 2024 pa ito, no? Sabi niya, the largest baptism of the Seventh-day Adventist Church took place this past weekend in Rwanda, Africa. So, Rwanda, Africa, where 97,344 were baptized in a single day. Nakatanggap ng latter rain, wala. 97,344 ang nabaptize sa isang araw. Paano nila ginawa? Nambot lang. Sabi niya, this beautiful feast was attended by the world leader of Adventist Church, Pastor Ted Wilson. To God be the glory niya. May caption sa ubos. Grabe kapaspas ang buhat sa Adventist Church. So, kung hindi mo alam, maaari maniwala ka. Pero ako, galing ako doon. No? Naging, ako sa mainstream before ko natanggap ang present truth. Kasi ako Roman Catholic. Roman Catholic ako. No? Naging Adventist lang ako nung nabasa ko ang Great Controversy. Nabaptize ako 1983. 10 years after, may mga booklets na pinamigay sa amin, no, at doon nabasa ko, no? At 'yon ang dahilan na lumabas kami noong 1993, no? So naging ako, Sabbath School Superintendent. Kung makita niyo yung simbahan diyan sa highway, bago na ngayon, no, nung malapit sa binilihan ng Tokwa, no, doon sa malapit sa Double Bridge, malaking simbahan diyan. Paano ko dyan noon? Sabbath School Superintendent,
lay activities leader, field secretary, o stewardship director, o layman. No? Galayman ko diya. 5 akong katungdanan diya. Dili man na ingon nga panghambog. Pero mao man na kay ila man gihatag. No? Pero sa diha nga akong nadawat ang present truth, no? Akong nadawat ang present truth, daghang luha ang itulo gikan sa akong mga mata. Nga naman, naigugman ako sa simbahan nga akong ipamimbuhan. Igugman ako. Nakapremyo na mi sa MBC, nakasikat mi sa number sa baptism. Kanya, daghan ako mga activities nga giapilan, ginapadala ko sa mga sa General Constituency Meeting isip kanang official delegate. Pero dito ko nahibaluan. Kung naay Adventist diri nga yang kasing-kasing dito pa sa mainstream pa kuan ang kani pinuod ni. Nag-attend ko General Constituency Meeting diya sa Akmunan, no, Topi. Pagkatapos kami nga mga official delegate ang among card blue. O dili ka official visitor ka imong card puti. So kung naa kay question, pag alsa nimo sa imong card kung puti, dili ka tagdon. Kinanglan ihatag nimo imong question sa kagunet o blue nga card. So ako blue man, pero hilom-hilom na ko kay bago pagugton ang Adventist 1985, 1983 ko na baptize. So ang naga-preside sa meeting si Pastor Diaz. So lipay kayo ko kay nakita ako si Pastor Diaz, sikat man kay si Pastor Diaz sa una. Paterno Diaz, sikat kay na siya. So, naisa ka babae nasa coastal area murag kung dili Kiamba Palimbang. Di ana ang card blue man. Di tindog sister. So, tumayo yung babae. Sabi niya, Pastor, doon sa amin maraming nagreklamo. Bakit daw ang pagpapaligo sa kanila sa dagat kaisa lang sila gipasalom, gipapauli dayon. Wala sila mahibalo, ibautismuhan di ay. Bautismo na pala yun. No? Pero ang nagreklamo, yung nabautismuhan, bakit daw isang bisis lang, isang ano lang. No? So, sabi ni Pastor Diaz, ano nangyayari yan sa inyo? Sabi niya, ang Southern Mindanao pa naman ang top notcher sa soul winning. Tinood. No? Anya, sa diha nga naan ako sa Present Truth Movement kay usahay manubra man ginang ihatag kay direct giving man mi sa una, no? Manubra man ang ihatag kay mga kaigsunan na may kwarta. So ang akong gihimo, nagkuha ko programa diha sa Dixie sa Cotabato. Akong ginawali 3 Angels Message. So ang 3 Angels Messages gikan sa first angel hantod sa third angel, na ako na. Onya, 2 years na ako na nga, gibalik-balik, no? So, naay isa, nga kauban na ako ngaliman, na-convince siya about sa present truth. So, sumama sa akin doon sa estasyon. So, sabi niya, subukan daw niya na, magsama doon. So, sinama ko. Ngayon, kaya ang nauna sa amin, yung yung Iglesia Espiritu Santo, hindi naniniwala na si Kristo ay babalik. Ngayon, narinig man ng kasama ko, sabi niya, tubago na to, Brad, ang iyang mga accusation na ako ayaw, pasagdi, kaya na ay format ang atong programa. Kaya gusto niya, debatidor man, gusto niya nga kung pagtubag o magkaano na, gusto niya makidebate. So, pagkahuman, papauli mi, sabi niya sa akin siya, pwede siguro Brad, mag-import tayo sa labas. Tapos, sabi niya, sino lang ang nakapabaptize ng 90 souls sa isang niya. So, sabagay, hindi man ni marites, kaya wala mo kay pangalan gigamit.
Basta kay mo na ning Tinoo, ito totoo ito. Ang sinabi niya sa akin. Sino lang daw ang nakabaptize ng 90 souls sa kanyang pag-effort. So di pinuntahan ko ang lugar, tanong ko. Sabi nung isang Adventist, kaya Brad, nakapabaptize sila ng 90 kasi kaibigan niya ang dato ng mga minorities. I-contact mo lang yung dato, kahit ilan ang ipabaptize mo, madala mo. So, report ka agad. So, sabi ko, nung nalaman ko, sabi ko, wag na lang Brad, na lang tayo. Magpatuloy na lang yun sa radyo. So, yun ang mga nangyayari. Kaya, ito, kung alam natin ang mga nangyayari sa loob, no? Ako, hindi man paninira, sila man ang post, no? Ko man lang, screen siya. So, kung ibase natin sa mga salita ng Panginoon, kung ganito karami ang ating mabaptize sa isang araw, na sinusunod natin ang lahat ng turo ng Panginoon, sigurado daw tanggap na ang latter rain. Pero bakit hanggang ngayon, last year pa, 2024 pa, bakit wala mang persecution? Ganit, kung Sabado, yung kapatid namin, bago kami umuwi, pinakita niya sa akin yung cellphone niya. Sabi niya, Brad, ito naman ang gitchat sa aming group chat. No, kaya ang asawa niya, hindi pa man nagkasama dito, siya pa man lang, yung husband pa lang. Pero member siya sa GC. Sabi niya chat ni Pastor sa Alamada. So ang nakasulat dito sa chat, ingon siya, ayaw ninyo nagpasaka sa inyong mga panimalay si Marsing Gaso, kay iya lamong gilibog-libog. O niya, wala na siya balaan nga espiritu. No? So, kung makasimba to sa Sabado, ako itong ipakita sa inyo itong nakapan dito kung katong gitchat sa iya. No? So, yun ako, wala man ko magwan. Wala man ko kaysa una, naman ko ikuan sa una nga musulod ko sa mga iglesia. Pero, sa diha nga hapit ko na sumbagan, wala na ako magsulod. Actually, kuan pod na unethical pod, no? Ano po na ako nga dili po dai maayo nga magsulod sa mga iglesia kay mura man ang sana nang unethical, no? Bisag unsa sa una, Adventist, Protestant, dili ko mahadlok, pero sa diha nga nakita nako nga pwede di ay takasuhan, dito naginahinay nako, medyo kalma ko. Pero diri lang, no? Mindanao wide, mura kong artista. Daghan ang nakahibalo sa akong pangalan nga wala kakita sa akong itsura. Daghan. Isa kabis, kanaon na si Brother Bong. Nagduyan-duyan ko dito sa Ulamyan. O niya, istorya siya ni Brother Bong. Pagkadugay, ingon siya, si Brother Marsing. Agidungo na ko. Ay, ikaw din si Brother Marsing. Dugay na ko nakadungog si mong ngalan, pero karon pa ta nakita. So, kwan kayo ang atong pangalan basta nakasa present truth, no? So, kinahanglan nato ang latter rain. Padayon ta. Outward look 283. Paragraph 3. Ingon siya, we need not worry about the latter rain. Di ka ngay magproblema may tungod sa latter rain. All we have to do is to keep the vessel clean and right side up and prepared for the reception of the heavenly rain. And keep praying, let the latter rain come into my vessel. So, dili ta magproblema sa latter rain. Tumanon lang nato ang mga requirements, i-comply nato ang yang gikinahanglan. Siya, keep the vessel clean. No? Clean, dili bubuot nga kuan kundi nga kaya nga ito manggod karon, no? Kaya bisan pa sa pagsilyo sa pagsilyo sa Ginoo, duha man lang ka kondisyon ang masilyuhan ta. Number 1, separated from sin. Ikaduha, separated from
sinners. So naay individual responsibility o naapoy corporate responsibility. So and right side up, mga kaigsunan, ako dili magito kuan muna nga bisag unsa pa, ako dili ko mahadlok putlon basta wala lang ko isala kay kapilan ako giputol. So dili man ko maulaw, no? Kung wala ko trabaho bahala na mamalit kog botelya, basta nga ako lang gunitan ang pagtuo nga akong gigunitan o nakasiguro ko nga kamatuoran. Nganong nasabtan ako niya quotation tungod kay namalit kog botelya pag abot sa balay gitapok na ulanan. So kadto lang yun ang botelya nga naisulod tubig katong walay taklob iyang baba og limpyo. Katong nagahigda wa gyud sulod. Katong nagtuwad labaw na maway sulod. So ingon siya, keep the vessel clean and right side up, ready and prepared for the reception of the heavenly rain. Onya unsa pa gyud? And keep praying. Unsay atong pagampo? Let the latter rain come. Let the latter rain come into my vessel. Let the light of the glorious angel which unites with the third angel shine upon me. Give me a part in the work. Bigyan mo ako ng bahagi sa gawain. Pero usahay, na ay makaigsunan nagakapuliki na sa trabaho, ang uban gatanaw lang. No? Yung sao na ito pagdawat sa latirin. Kaya nga naman, na ay mga busybodies, na apoy makaigsunan nga wait and see. Ato tanawon, kung sagi may tabo. Muna ay nahitabo, nga no nga, dugay na ito madawat ang latirin. Give me a part in the work. Let me sound the proclamation. Usahay, sa atong kinabuhi, labi na karon, no? Dali man lang ta maka sa mga mensahe bitaw, no? Kung tuyoon, kaya nga naman na may social media. Pero sorry lang, kaya ako bisan mag-send gani sa akong ma-record nga tagaan ko bahin. Niya, mayroon nga i-send lang sa dagani nga i-send lang sa sa GC o sa dili man ko kay no mag-send, manawag pa kog ako, manawag pa kog para ma-send akong i-send. So muna gina ulahita, no? Dili ta updated sa mga karon, no? Muna nga usahay o mahimo lang, di ko gusto maggunit-gunit laptop, mas ganahan pa ko sa blackboard, no? Aptik ayo ko mo kuris-kuris na sa blackboard, no? Pero sa laptop maglisod ko kayo magbisyo. So naisa ka bis, nagitagaan ko sa tenore bahin, naputol man, padagan ako akong apo. Kagad dito si Conway kayo naputol. O layo pa, dugay kayo na paano man. So yun siya, let me sound the proclamation, let me be a collaborator with Jesus Christ. Thus, seeking God, let me tell you, He is fitting you up all the time, giving you His grace. Hapit na, gamay na lang. So, ingon siya, sa Councils on Stewardship, page 52, paragraph 1. The great outpouring of the Spirit of God, which lightens the whole earth with His glory, will not come. So, ang pagbukbo, ang dako nga pagbukbo sa balaan ng Espiritu sa Dios nga nagalamdag sa tibuok nga yuta sa iyang himaya, dili mo abot hangtod nga kita anaay nalamdagan nga katawan, enlightened people that know by experience what it means to be laborers together with God. No nga nasinati sila, nahibalo sila pinaagi sa eksperyensya
kung unsay buot ipasabot sa masig ka magbubuhat kauban sa Dios. Ingon siya, when we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit without measure. So, kung kita adunay kinatibuk-an, tibuok kasing-kasing nga pagpanugyan ngadto sa serbisyo ni Kristo, ang Dios maga-recognize niini, magaila niini, pinaagi sa pagbubo sa iyang espiritu sa walay sukod. So, kung conditional, no? Kung kita adunay kinatibuk-an, tibok kasing-kasing ang pagpanugyan ngadto sa serbisyo ni Kristo. Siya apan, but this will not be, pero dili ni siya mahitabo, while the largest portion of the church are not laborers together with God. So, unsa daw? Dili ibubo sa Ginoo ang latter rain kung ang largest portion sa iglesia dili masig ka magbubuhat kauban sa Dios. Halimbawa, 20 iglesia, duharay nagaliho. Sama na, largest portion. Ha? Ang kuyaw, o katong giingon diya sa effective Christian service, giingon siya nga, not 1 in 20 are prepared. No? Kung mubalik na si Kristo. Sa akong pagbasa sa maong quotation, akong gihap-ihap ang among iglesia, wala man may kabot 20. Ay, wag yun sa di ay maluwas diri. No? Not 1 in 20. Kano sa apa nang isulat? Karon. No? Kung kalibutanon ang mga katawan sa pagsulat niya na, daon sa pagyod kaha karon. No? So, ingon siya, while the largest portion of the church are not laborers together with God. God cannot pour out His Spirit when selfishness and self-indulgence are so manifest. Dili pod ang Ginoo makabukbo sa iyang balaan nga espiritu kung ang pagkadalo o pagpatuyang sa kaugalingon makita pa. Ato bang nahinumduman nga sa diha nga gibukbo ang balaan nga espiritu panahon sa Pentecostes, unsay nahitabo? Thousands were converted in a day. Halimbawa karon, magwali ta, mag-effort ta. Nakabautismo tag 200 lang, inato yung butong 1,000 kay 200 lang. Onya, kanang imong nabautismuhan, giluto sa ginikanan, gitanggal sa trabaho, unsa pa? Gibiyaan sa bana, gibiyaan sa asawa, ni dangop sa iglesia, kinsay magpakaon na og dalo ang mga membro. Mao to nga sa panahon sa Pentecostes, sa gibubo ang balaan nga espiritu, thousands were converted in a day. Na maligya sila giyuta para isuporta sa buhat, para may kalanon ang mga pang katong nabautismuhan nga siguro gipangluto sa ginikanan, dito idangop sa iglesia. So karon ang mabautismo tag 200. Onya gipanglutos, gipananggal sa trabaho, wa nay makaon. Gibiyaan sa bana, gibiyaan sa asawa. So sa may buhaton sa iglesia kung dalo siya, no? Di gyud pakaon. So mo na siya nga ingon sa Ginoo, dili ikabugbo ang balaan nga espiritu kung kanang selfishness atong pagkadalo naga-exist gyapon diya sa atong kasing-kasing. O kung sa pagyon, o self-indulgence. Kita nagapatuyang, pero atong silingan ginagutom. When a spirit prevails, kung kaning espiritu naga-prevail na makita siya, i-put into words, kung ibutang sa pulong, would express the answer of Cain.
Unsay tubag ni Cain sa Ginoo? Am I my brother's keeper? Pero usahay makasusubo, no? Nakakalungkot. Kung minsan nakita na natin ang ating mga kapatid na na nasa siguro ko na nasa bibi sa kamatayon, no? Tungod sa sala. Pero usahay bali wala lang sa ato. Sa baylo, ato pa ginaliba, ato pa ginadaot, no? So mga kaigsoon, nagasinyas naman ang timekeeper dire, no? Sinyas naman siya pero napon tayo sa oras. Pero ihatag ko na lang. Mga kaigsoon, hinaot nga ang Ginoo magahatag kanato sa gasa sa balaan nga espiritu may akong pag